Max sa atin sa sa shop. So signal number 1 ngayon dito sa amin. At malamang dyan dun sa ibang parte ng Luzon. Pero parang hindi signal number 1. Siguro dahil bihira na tayong maulanan. Ngayon nga ay atin ang ilalabas ng mga alaga natin kasi para sila ay maulanan. Ito pala yung update nun sa false giveaway natin, nag-flower na siya. At I think ito yung mga flower dun, mga nasa taas. Let's just hope na makapag-produce tayo ng Helianthera na seed grown. Kasi medyo mahirap makakuha ng Helianthera seed, kahit na nasa international, nasa ibang bansa ka, lalo na siguro dito sa Pilipinas. Plano ko itanim kung sakaling makapagpa-germinate, makapagpa-produce ng seed. Yan. So ito rin yung update sa mga niripat natin from last time na replant tayo ng mga seed grown at ng mga iba pang mga cultivar na na-save natin. Hindi ko sila balak ilabas pero yung ibang mga plants ilalabas ko. Hindi ko ilalabas dahil re-replant pa nga lang at baka nilagyan ko rin kasi ito ng pesticides. Isip ko baka maubos agad yung pesticides nila. Pangalawa, baka tumulo yung residue ng pesticides sa mga alaga ko na iba. Siguro kung ilalabas ko man to bandang gilid, pero ang plano kong ilabas ngayon ay yung ibang mga sipi natin na nandirito. Ay nagkaroon tayo ng problema sa pump. Hindi ko lang kung ngayon okay na, pero hindi pa rin pala tayo pwedeng gumamit kasi maulan. So ilalabas ko na lang yung plant na dapat ay didiligan para makaranas ng ulan, for the first time uli na bumagyo. So hopefully okay lang kayo dyan lahat. At ngayon ilalabas ko. Saglit lang naman ito. Nung nakaraan na naglabas ako, inabot lang naman ako ng more or less 30 minutes. Ayan. So ang ingatan nyo lang kung sakaling maglilipat kayo ng marami-raming mga halaman, yung mabali kasi, or matanggalan ng mga picture. Kung marami na naman kayong mga halaman na gano'n, pwede nyo nang tanggapin na may matanggal na ilan. Nangyayari talaga yan kahit gaano ka kaingat na experience na natin yan. So kung nag-wonder kayo kung kamusta na yung mga bees natin, tinignan ko sa baba, okay naman. Pero sa mga ganitong tag-ulan, kung sakaling yung mga late na transfer ko, ibig sabihin na-transfer ko sila siguro within a month ng nagiging tag-ulan, hindi pa masyadong recover dyan sila. Kaya kung hindi ko na lagyan ng tape or yung tinatawag na thermoregulation, kasi kung may mga butas pa yung mga box na pinaglagyan mo, kailangan mo lagyan ng tape para naman hindi pasukin ng lamig or tubig, so mamaya baka yun ang gawin ko, since yung mga bees karamihan sa kanila nasa loob ng mga boxes nila. So sana nasa maayos kayong kalagayan. Siguro mamaya update ko kayo kapag nasa labas na yung mga halaman. Isa-isahin ko na to. Hindi ko na i-video ko, ganun din naman. Ilalabas lang rin naman yung halaman. Hindi rin ako makapagsalita at hindi ko madadaling cellphone sa labas dahil ayun nga, maulan. Pero ito yung lagay ng panahon dito sa amin ngayon. Naririnig nyo naman yung ulan, So tinignan ko yung mga birds natin sa baba, okay naman. Actually may handfeed ako ngayon na pinapakain sa baba. Dalawa kasi yung naging itlog nung lovebird na bigay sa amin. Yung isa medyo may congenital problem. Yung pagkapanganak, pagkapisa niya, kabaluktot yung leeg, pabaliktad. Kumbaga kakaiba yung ibon na yan. So kung papabayaan ko lang yun, baka mamatay lang. Actually uupuan na nga nung kapatid niya na malaki na kasi may balahibo na yung kapatid niyang kasabay. So ginawa ko, hinanpin ko na lang. Kala ko mamamatay after ilang araw, pero surviving So tignan natin kung
makarecover yon. May bago na naman tayong companion dito sa taas kapag nahanpid natin, no? Kasi meron tayo dating parrot dito, yung African Grey, kaya lang namatay na yon kasi ewan ko, nakakain yata ng lupa sa baba na or uod or kung ano man. Ayun, no? Nagkasipon yun at ayun, unti-unti lang namatay. Tignan natin kung makakapag kasi inisip ko kumuha ng handpin, kaya lang sa panahon ngayon na sobrang busy natin, diba? Dati-diret pa ba natin? Kailangan maging responsible rin tayo kahit na may access tayo, kasi may mga kaibigan ako ngayon na maraming alagang mga ibon. Ayan, isip ko sa kanila kumuha, kaya lang yung yung responsibilidad na papakainin mo every 4 hours at hindi lang yun, no? Marami ka pang kailangan i-provide sa kanya, no? Lalagyanan, ilaw, kusot at kung ano-ano pa. At pagka yun nakalakad-lakad na yung ipot noon, buong bahay mo kung saan makakalipad yun, maaring makaipot yun doon unless iti-train mo nga, pero hindi naman ako sanay na mag-train ng mga ganyang klase ng pet, no? So nag-iisipan ko pa ng maigi kung kukuha ako. So yun lang muna, at yung mga iba nagtatanong kung ano yung mga pingikulan na available pala. Ayan, ito pa rin sila. Ito maganda pa nga eh. Nagpaplano akong mag-replant, propagate maaring this week, no? Totally, kasi may in-invite ako na pumunta daw ako para i-transfer yung mga bees nila. Kaya lang maulan, pag maulan sigurado cancel yan. So baka dito ko na lang i-spend muna yung time ko sa taas na mag-replant. Tingin nyo naman, diba, puro damo na tong mga to, kaya kailangan rin talagang i-replant, i-manage. So ayan, so ilang muna. At kung may mga ubusipon dyan, mag-honey lang kayo kung sino may mga malapit kayo dyan na alam nyo may apiary, no? Sigurado kayong 100% pure honey yan, kasi malamang ngayong tag-ulan magkakasipon-ubon na naman tayo. Panlaban natin yan talaga, iwas puyat, inom na maraming tubig, kain ng maayos, iwasan muna yung mga bisyo-bisyo natin na, diba, pag maulan at walang masyadong ginagawa, puyat, ganyan. So bawasan yan, yan, inom ng maraming tubig, at uminom ng mga 1, 2 o 3 kutsarang honey sa isang araw, no? Pagka wala kayong mabilan ng pure, doon sa Shopee namin meron, pero kung may mabibilang kayo na mas malapit, doon na kayo bumili, no? Kasi syempre, no, pinopromote natin yung mga local beekeepers natin, no, para sila rin ma-encourage na magpatuloy, no, sa pag-aalaga ng bees. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye. So yan, ilabas na natin yung karamihan ng mga carnivorous pet natin dito sa loob. At na lang yung natira. Yung iba yung nababasa na doon, kaya hindi ko na inilabas. So ito yung ating management ngayon. Napakasimple, diba? Labas mo lang, maulanan, mapaplush yung mga minerals o yung mga extra minerals na hindi natin kailangan sa pag-aalaga ng carnivorous plant. Ganun din no, makarana sila ng kumbaga yung natural na klima sa labas, no, naulanan. Maganda rin naman sa kanila yan, at I think maganda yung magiging epekto sa kanila. Wag lang yung sobrang lakas na hangin, no. So hopefully gumanda-ganda na yung mga panahon natin sa mga susunod, hindi na sobrang init, at kung ulan man ganito lang, hindi ganun kalakas yung hangin. So sana nasa maayos kayong kalagayan. Bababa na ako dahil kailangan ko ring magbanlaw, maligo dahil naulanan So ito yung mga update sa mga halaman natin ngayon, puro mga damo na. So dadahan-dahanin natin yung linisan para maipasok na rin natin kapag malinis na sila. So ano rin talaga, kumbaga tiyempo rin, no, na umulan para mailabas, at pagpasok maganda na yung kanilang mga lagay. So yun lang muna. God bless sa inyo at salamat sa panonood. Bye bye.